Mr. David Licauco, abay sinakripisyo ito para lang may patunayan kay Miss Barbie Forteza. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood. And now, let's talk about this one, si Miss Barbie Forteza, kung saan ay kung meron mang isang tao no, na masasabi natin na talagang napaka-professional when it comes to dito po sa trabaho, isa sa mga halimbawa nito si Miss Barbie. Kasi sa mga interviews niya, isa sa pinaka-hate niya is yung mga malit, no? At talagang napaka-professional niya. She's very early sa time na ibinibigay sa kanya. Talagang never po siyang na-late sa buong journey ng kanya pong pagtatrabaho bilang artista. Kaya naman dahil po dito, dahil di siya na-late bilang isang professional na artista, syempre ayaw niya rin na may na-late, lalo na't ayaw niya rin na pinag-aantay siya or nagiging cause yun ng delay ng mga trabaho niya. Kaya naman, panoorin natin to. Teleserye or movie kung dati ay madalas akong maliit, ngayon hindi na dahil kay Barbie. Kasi kagalit siya sa akin. So I think kasi next ko na mga teleserye or movie kung hindi ko man siya kasama, hindi na rin ako late. Sa pinakamalaking pagbabago at pinakamalaking bagay na natutunan nitong si Mr. David Licauco dito po kay Miss Barbie Forteza, yun nga pagiging professional pagdating po sa time. Alam po natin na si Mr. David Licauco, meron po siyang inamin sa kanya mga interview, meron kasi siyang tinatawag na sleep apnea, kung saan ito po yung obstructive sleep apnea na pinakakaraniwang nangyayari kapag humaharang yung kalamnan sa likod ng lalamunan habang natutulog, na nagiging sani ito ng pagbabara sa daluyan ng kanyang hangin. Karaniwan itong nangyayari sa mga matataba, mga umiinom ng alak bago matulog o kaya may malaking tonsil. At dito po is nakakaranas po si Mr. David Licauco na tinatawag na sleep apnea. Kaya may mga pagkakataon na kahit gusto niya pang or may mga chance talaga na nalilate siya sa kanyang mga schedules. Iyon po yung pinaka-biggest reason Pero sinacrifice ni Mr. David yun. Talagang pinilit niya yung sarili niya na wag malate dahil yun ay ayaw na ayaw ni Miss Barbie Forteza. Ngayon, kung susuriin natin, iba kapag ang isang lalaki ay iniiwasan yung mga bagay na alam niyang ikakagalit ng isang babae, ito po isang senyales na talagang una, syempre, may respeto, no? May respeto yung lalaki sa babae. Kapag alam ng lalaki na may mga bagay na ayaw ang babae, halimbawa, yung yun nga, pagiging late, diba? At pinili niyang iwasan ito, ito'y malinaw na tanda ng respeto na ipinapakita niya na mahalaga sa kanya ang boundaries ng mga babae. Ganon din naman, handa siyang magbago para sa kapakanan ng kung anumang relationship na meron sila. Kung dati ginagawa niyang isang bagay pero iniiwasan niya na ito matapos malaman na ikinakasama ng loob ng kanyang partner, ibig sabihin ay pinapahalagahan niya ang relasyon at pinipili niyang umangkop upang mapanatili ang kapayapaan. So nakikinig din siya at may malasakit. Ang pakikinig at pagtugon sa sinasabi ni Barbie ay tanda ng tunay na malasakit at pinapakita ni David na hindi lang siya nakikinig kundi ginagawa niyang aksyon para iparamdam na pinapahalagahan niya ang nararamdaman ng isang babae. And of course, syempre, isa sa nakita natin dito kay Mr. David, meron siyang tinatawag na emotional intelligence and maturity. Ang pag-iwas sa mga bagay na ayaw ni Barbie ay hindi madaling gawin. Kung hindi matured ang isang lalaki, ang pagpili niya na kontrolin ang sarili ay indikasyon ng pagmamahal na hindi lamang nakabase sa emosyon kundi sa commitment. So, dahil dyan, mas hinangaan ni Barbie Forteza ang isang David Licauco kasi willing siya to change Willing siya na magbago, 'di ba? Doon po sa isang bagay na kinaayawan ni Miss Barbie Forteza. So, maaaring ito po ay isa sa mga tanda, no? Ito kasi yung mga nakikita nating tanda na talagang
may espesyal itong si Miss Barbie Fortesa kay David Licauco para gawin niya po yun, 'di ba? At their nung early na pagtatrabaho nila. Kasi unang araw kasi nila, late talaga si David. Kaya sobrang nagalit talaga si Barbie na bagay na iniwasan ni David Licauco. Maaaring ito'y tanda ng pagmamahal, ang pag-iwas ng lalaki sa mga bagay na ayaw ng babae. Kung ito'y kusang loob, tapat at may respeto, ngunit hindi ito dapat ituring na tanging sukatan ng pagmamahal. Ang pagbibigay ay mas malawak. Ito ay nasusukat sa tiwala, respeto, komunikasyon at pangtanggap sa isa't isa. Kaya kung ang lalaki sa buhay mo iniiwasan ng mga bagay na ayaw mo, tanungin mo rin ang sarili mo, ginagawa ba niya ito dahil mahal ka niya o dahil ayaw lang niyang mainis ka, dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang umiiwas kundi umuunlad para sa kabutihan ninyong dalawa. So yun po yung dapat nating alamin. Pero sa pagkaka-observe ko naman kay David, sobrang laki ng changes, 'di ba? Pinagbuti niya, talagang inaral niya yung mga karakter na binibigay sa kanya kasi ayaw niya maging cause of delay. Pinatunayan niya kay Barbie Fortesa na kaya niyang makipagsabayan sa galing ni Miss Barbie sa aktingan. Kaya naman mas lalawak pa at alam ko po na mas lalalim pa kung ano man po yung relationship na meron po silang dalawa. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga comments and let's start off with Miss Marie Chu Galang. I hate to think that B and D is apart is handler's strategic plan for the career's growth. Baka nga naman may typecast. Well, I guess too late until mapartner na si D with star like Catherine and like David's movie won't earn a like movie with B. Ayan. So, part ng nila yun, growth nila yun, 'di ba? Pero ang mahalaga naman, meron pa rin silang mga supporters kahit hindi sila magkasama, kahit nasa mga solo era sila. Sabi ni John Ray Laban, sa totoo lang wala nang relasyon ang Barda, trabaho lang, naka-sweet ng parang makilig ang manonood. Best actress si Barbie. Once mo link na totoo na yan, okay lang, oy, gusto ko support mo bilang Barda forever. Sabi ni Miss Marilyn, matagal nang tapos yung kay Kise, nanood ganyan noong pang latest, dapat yung kay Alexa daw. Luma na tong balita mo, day. Sabi ni Miss Nerissa Cantoria, we understand that situation between the two, Barbie and David, because they are love team, but in Barda will exist, it is good for them in real life because they are compatible each other. Barbie and David, mag-move on na po kayo, both the ex-girlfriend of David and also Jack. Basta ako Barda, God bless. Ayan, salamat Ma'am Nerissa Cantoria sa inyo pong komento. And sabi ni Miss Mario Santos, so kaya pala ngayon, di na siya sweet at caring kid B kasi may jowa na talagang bago si D na gusto niya talagang si B be strong. Ikaw ba kaya mo yan, more blessing and happiness to come. Ayan. So I don't know where those news came from, no? Palagi nilang sinasabi na may girlfriend na raw si Mr. David Licauco. Porkit ba itong si David ay nakafollow doon kay Miss Alexandria Manalang na hinihinala nilang girlfriend ni Mr. David Licauco, girlfriend agad. Sabi ni Miss Helen, no doubt, if up to now Barbie still hesitant in pursuing in romantic love for David, as she said in their endorsement of Close Up, that she's still getting to know David by them. Maybe she has his doubt for David that he has secret about girlfriend in his life. Can I just say, oh son, for saying these words to him, cheater, womanizer. Then what's the reason behind? For respect to private life, low-key, or some sort of hidden agenda, not to reveal your true status, to protect your career, or some other reason. So why did you enter showbiz wherein you know already that you're in public figure? But of course, supporters need to know your true identity so that we know where to stand. We are smart enough who to idolize. We admire you of who you are and vice versa. Ayan. So, parang sinasabi nila rito na itong si David Licauco napaka-secretive, no? So, sa mga private na relationship, no? And sabi ni Miss Lorena, hindi talaga sila para sa isa't isa. Okay lang yan, mag-asawa. May asawa ang mag-asawa, naghihiwalay, gaganda pa nilang minsan kasalanan ng lalaki, minsan sa babae, iba-iba talaga ang pagsubok ng bawat tao. Mahalaga mas maging matatag pa, lalo kasi doon mo masusubukan sarili at makikilala pa ang sarili. Mahalin mo na sila sarili bago papasukin ang
Ano ba yan? Ang hirap naman basahin. Sabi ni Miss Nerissa, respect na lang po sa girlfriend ni David, both and Jack. In line with this, kung sila naman talaga ni Barbie at David, ang Diyos na po ang gag-guide sa kanila. The two of them, since they are love team. Thanks and God bless. Ayan. Salamat, Ma'am Chi. Yan ang maganda. Kasi, di ba, parang wala tayo dun sa asa moment, di ba? Whatever will be. Kung ano man maganap, edi maganap. Sabi ni Miss Josie. Para po sa akin, kung sino ang nakatakda sa kanya, tatanggapin natin. Kung sino ang magmamahal sa'yo, baby girl, na true. Pero gusto ko kayo ng barda sa couple. And sabi ni Miss Nerissa, respect na lang po sa girlfriend ni David, both and Jack. In line with this, kung sila naman talaga, si Barbie at David, ang Diyos na po ang mag-guide sa kanila. The two of them, since they are love team. Thanks and God bless. Ayan. Salamat, Ma'am Shi, sa inyo pong komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!